Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama. Ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako, buhat pa sa simula. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit, sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagdating ng tagapagtanggol na mula sa Ama, ay isusugo ko sa inyo ang Espiritu ng katotohanan na magpapatotoo tungkol sa akin, at kayo rin ay magpapatotoo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Habang papalapit si Jesus sa kanyang paghihirap, hindi niya iniwasan ang katotohanan. Hindi niya pinangakuan ang kanyang mga alagad ng kaginhawahan, kundi katapatan. At sa ebanghelyong ito, isiniwalat niya ang isang mahalagang paalala. Ipalalabas kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang pumatay sa inyo ay aakalain nilang naglilingkod sa Diyos. Napakabigat ng mga salitang ito. Ngunit kasabay nito ay isang napakagandang pangako. Pagdating ng tagapagtanggol, ito ang gawain ng Espiritu Santo. Ang maging kalakasan, katotohanan, at alaala na ang Diyos ay nasa gitna ng kadiliman. Ang mundo natin ngayon ay tila nagiging sanay sa kasinungalingan. Ang tama, ginagawang mali. At ang mali, pinupuri. Ang katotohanan ay tinatawanan at ang mga tapat, tinutuligsa. Ngunit ang Espiritu Santo ay hindi titigil sa pagtuturo ng katotohanan. Hindi lamang bilang ideya, kundi bilang isang tao, si Jesus mismo. Ang Espiritu ay hindi dumarating upang pasayahin tayo sa damdamin lang, kundi upang ituwid tayo, palakasin tayo, at patatagin ang ating pananampalataya. Sabi ni Jesus, ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng takdang panahon ay inyong maalala na ito'y sinabi ko na sa inyo. Totoong madalas kapag pinili mong maging tapat sa Diyos, maaaring mawalan ka ng kaibigan. Maaaring pagtawanan ka ng sarili mong pamilya. Maaaring ikaw ay iwasan, lituhin o siraan ng iba. Ito ang krus ng pagiging Kristiyano. Ang tumindig sa katotohanan kahit nag-iisa. Ngunit sa lahat ng ito, hindi tayo pinababayaan dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa puso ng tapat. Tahimik ngunit tiyak. Mahina sa paningin ng tao ngunit malakas sa harapan ng Diyos. Sabi ni Jesus, kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y kasama ko mula pa sa simula. Hindi lamang ang Espiritu ang magpapatotoo kundi tayong lahat. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat manatili sa loob ng simbahan lamang. Ang ating paninindigan sa katotohanan ay hindi lang dapat sa humiliya naririnig. Ito'y dapat nakikita sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating desisyon, at sa ating paninindigan sa harap ng mga tukso sa buhay. Tayong lahat ay tinatawag na maging saksi, hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil alam natin kung sino si Kristo sa ating buhay.
Kapag tayo nasasaktan dahil sa ating pananampalataya, tandaan natin, hindi nalilimutan ng Diyos ang mga sakripisyo ng mga taong tapat. Hindi nasasayang ang luha ng isang Kristiyanong naninindigan. Hindi nakakalimutan ang mga tinanggihan ng mundo dahil pinili nilang sundin si Kristo. Sa lahat ng ito, kasama natin ang Espiritu Santo, ang tagapagtanggol. Hindi siya laging maingay, minsan tahimik siya, pero sigurado. Siya ang bumubulong sa ating budhi. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Siya ang nagpapaalala na ang buhay ay may saysay kahit mahirap, basta't kasama si Kristo. Tanungin natin ang ating mga sarili at magnilay po tayo. Ako ba ay tapat na saksi ni Kristo sa aking buhay? Kapag ako'y nahaharap sa pagsubok o tukso, mas pinipili ko bang manahimik kaysa manindigan? Pinahihintulutan ko ba ang Espiritu Santo na mangusap sa akin, magtuwid sa akin, at palakasin ang loob ko sa gitna ng takot? Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo, tagapagtanggol at guro ng katotohanan, dumating ka sa aming puso, linisin mo kami, ituwid mo kami, at palakasin mo ang aming paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa tuwing kami matatakot, paalalahanan mo kami na hindi kami nag-iisa. Sa tuwing kami sumusuko, ipaalala mo sa amin ang tagumpay ni Kristo sa krus. At sa bawat araw, gawin mo kaming tapat na saksi, hindi sa salita lamang, kundi sa gawa at sa pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.